Magandang araw! Another day, at syempre, another request granted na naman from the comment section. Request nga pala to ni Catherine G. Meron na talaga akong na-drawing na Greeks, pero dahil palagi yung nire-request, eto na nga, pagbibigyan ko na ulit kayo. Drawing muna tayo ng dalawang circle, naka-overlap yung isa, and isang circle sa baba, and pataas na yung ating drawing na circle, hanggang makabuo tayo ng pa-triangular na inverted. Pag sinabi nga pala natin inverted, ibig sabihin baliktad. Pero hindi totally triangle. Kasi tingnan nyo itong pinakatuktok, dahil tatlo lang nilagay natin na bilog. Nag-drawing na rin ako ng pinakatangkay niya, and yung pa-vines na pakulot-kulot, at ngayon, dinadrawing na natin ang dahon. After nating mag-sketch, syempre, gagamit tayo ng acrylic markers na sobrang gandang pangkulay. Kung gusto nyo rin ito, visit nyo ang aking black app and doon kayo makakabili ng mga ganitong products. Huwag nyo na rin kalimutang mag-follow and mag-subscribe sa ating mga social media accounts dahil isa-isa man doon ay nagpapapremyo ako ng mga kung ano-ano para meron din kayong mga brush pens and coloring pens na ganito. Sa pagko-color natin ng violet, dun mismo sa prutas na ubas, kailangan isa-isahin nyo pa rin yung pagko-color nyo. So, hindi porket color violet na siya lahat, ididiretso nyo na. Ang goal kasi natin ay para masundan pa rin natin yung outline at maganda pa rin tong tingnan. Kulayan lang natin isa-isa hanggang sa matapos na natin lahat. Baka nakakalimutan nyo, i-comment nyo na agad kung anong next natin i-drawing para sa mga tutorials na sobrang dadali lang naman. Dahil nandito na ako sa last part, basta huwag nyo kakalimutan yung tip natin. Unahin ang outline, tapos i-fill ng color yung loob. At mag-outline na tayo gamit itong ating sign pen na maganda. Number 10 nga pala itong gamit ko para medyo makapal. Sundan nyo lang lahat ng outline na ginawa natin kanina. Huwag nyo kakalimutan tong pakulot-kulot effect dahil ang ganda niyang tingnan. Dahil meron naman talaga yung ubas nito. And kung kanina hindi tayo nag-outline ng dahon, ngayon mag-outline na tayo para mas buhay. At syempre, isa-isahin na ulit natin i-outline yung bilog dito sa pinaka-prutas ng Next naman ay kuha tayo ng acrylic marker na white para sa shiny effect ng bawat prutas. Lahat nga pala ng bunga ng ubas na to ay nilagyan natin para mas makita nyo kung gaano nagiging buhay ang ating mga dinodrawing kapag meron siyang shiny effect na ganito. Comment nyo na kung anong next. I-share nyo na rin ang ating videos.